long time. Kaya pag nandito, no, parang family ulit. Okay. So yung pag-uusapan po natin ngayon, syempre tungkol sa pamilya, kung paano nyo i-encourage, no, developing the person and nurturing one's vocation. Naaalala ko, nung sinabi nung kapatid ko, sa nanay at tatay ko, especially sa nanay ko, na gusto niyang magpare, papasok siya sa seminaryo, katakot-takot ang iyak ng nanay ko. No? Iyak siya ng iyak. Although madasalin yung nanay ko, di ba? Dasal siya ng dasal, malakas ang paniniwala niya sa Diyos. Pero, pag ganun pala, pag anak mo na yung nagsasabi na ako na, iba na pala, no? So, iyak siya. Umiyak siya. And, pero ngayon, after so many years, matagal na siyang pare, naka-assign lang siya sa Cebu for the longest time. Kaya, tuwing may panahon, actually for the last 20 years, pwera lang nung pandemic, every year, binibisita ko siya. And I do workshops with him. Ang nakakatawa nga kasi kung minsan yung workshop out of town, kailangan nandun kami sa hotel. So, nagtataasan ng kilay talaga yung mga tao. Pag nakikita nila na yung workshop facilitator niya, isang babae at saka isang pare at nasa isang kwarto. Alam mo mga chismoso, di ba? So, pero after a while, okay na yon. So, every year, yun po yung bonding namin. And the pandemic, hindi yon na natuloy. As a matter of fact, nandoon ako sa Cebu bago nag-lockdown during the pandemic. No? So, nag-workshop kami, tapos, inisip ko, kailangan ko munang umuwi sa weekend. Babalik na lang ulit ako. Di ba? So siguro may anghel na bumubulong sa akin na uwi ka muna. So umuwi ako ng Thursday, babalik sana ako ng Monday. The lockdown was Friday or Saturday. Di ba? Otherwise, I would have gotten stuck there. Which for me, is not a bad idea, except that my immediate family was here. So, kaya ko lang naman kwento yon is that I wanted to say, I know, mga parents, I know how you feel, no? It's a mixed emotion na namimiss nyo yung anak nyo, but at the same time, when you see that he is happy, at saka sinusunod talaga niya yung gusto niya para sa sarili niya, no? At saka magaling naman mag-alaga ang LMI, no? Then sana, medyo mahimasmasan ng konti. So, ano ba yung pamilya? Ano ba yung pamilya? Ito yung ang pamilya hindi lang na kadugo, no? Meron ako dito na mga kadugo, pero siguro, ewan ko kung nagsama kayo ng kaibigan, kapitbahay, di ba? Kasi ang pamilya, hindi ibig sabihin na porket kadugo kayo, kapamilya, pag hindi kadugo, hindi pamilya. Ito yung meron kayong connection. Meron kayong emotional connection. Kaya kung minsan, I'm a family counselor, na medyo masakit nga, pero kung minsan, yung mga parents na hindi naman nila ginugusto, na kailangan magtrabaho, so absent sila, minsan yung tinuturing kapamilya ng mga anak nila ay minsan yung kapitbahay, minsan yung tita o yung tito, minsan yung yaya. Why? Kasi ito yung merong emotional connection. So yung pag-uusapan natin ngayon, paano kayo magkakaroon ng connection sa anak nyo o sa mga ibang taong importante sa inyo, no? Kaya dito natin pag-uusapan yung tinatawag natin na love languages. Yung love languages na yan po,
kung paano tayo nagpapakita ng pagmamahal natin. Minsan, kasi sa tagal ko nang nagka-counseling, minsan, or karamihan actually, na may mga kabataan na pumupunta sa akin, tapos sasabihin nila, Miss Georgie, hindi ako mahal ng magulang ko. Parang ang hirap ata isipin nun. Tapos, minsan, yung magulang rin, sasabihin nila, Miss Georgie, saan ba ako nagkamali? Kahit na anong gawin ko, bakit hindi ako makakonect sa anak ko? Bakit hindi ako nakakaramdam ng pagmamahal sa kanya? At nangyayari po to na yung anak hindi nakakaramdam ng pagmamahal at yung mga magulang hindi rin nakakaramdam ng pagmamahal. Pero nagmamahalan sila. Bakit kaya? Kasi yung pagpapakita ng pagmamahal, iba-ibang klase. Iba-ibang klase ang pagpapakita ng pagmamahal. At ayun po yung pag-uusapan natin ngayong umaga. Ano yung una, no? Words of affirmation. Okay. Ibig sabihin nun, nakakaramdam yung pagmamahal ang isang tao pag naririnig niya. Pag naririnig niya na, anak, mahal kita. Or, mahal kita. Wow, ang galing mo. Ang gwapo mo, anak. Diba? Or, nanay, words of affirmation. Wow, nay, ang sarap ng luto mo. Tay, salamat. Okay. So, yung mga tao na nakakaramdam ng pagmamahal, ito is another way na nakakaramdam sila. Dapat naririnig nila. Meron akong isang kliyente na may nangliligaw sa kanya. Yung nangliligaw sa kanya, kita mo naman na mahal siya. Okay? Alam na ng lahat ng barkada niya, kahit mga pamilya niya, na etong manliligaw niya, na mahal siya. Pero si girl, sabi niya, Miss Georgie, hindi ako sure kung mahal niya ako. Ako naman iniisip ko, bakit hindi ka sure? Sabi ko, bakit hindi ka sure? Grabe yung silbi niya sa'yo. Tsaka, tuwing birthday mo, kahit wala kang birthday, kung ano-ano yung mga binibigay niya sa'yo, di ba? Tsaka, parang parati ata pag nakikita kita, parati rin siyang nandyan. Bakit hindi ka sigurado? Ang sabi niya, kasi Miss Georgie, hindi ko parating naririnig sa kanya yung I love you. So, ang nakakaramdam siya ng pagmamahal pag naririnig niya. Hindi masyadong sinasabi, pero nagpapakita siya ng pagmamahal in different ways. So, eto yung kailangan nilang marinig. Okay, mga bata, mga magulang, flashback tayo. Pag nag-aaway yung mga bata, tsaka medyo hindi na sila galit sa isa't isa. Pero may isang bata na, ayaw pa rin niyang makipagbati. Kahit na inaamo-amo na siya. Bakit? Sasabihin mo, bakit ayaw mo pang makipagbati sa kanya? Anong sasabihin niya? Kasi hindi pa siya nagsusorry . Yan. Kailangan nila marinig. Yan ang tinatawag natin na words of affirmation. Madalas, mga magulang, nakakalimutan natin yon. Kasalanan ko rin na nakalimutan ko yon. Kasi para sa akin, mahal ko yung mga anak ko . Hindi ko naman kailangan sabihin sa kanila araw-araw na mahal ko sila. Dapat alam na nila yon. Pero may mga tao, may mga anak, may mga bata na kailangan nilang naririnig. So anong ginagawa ko noon? Kasi inisip ko, alam na nila yun . So nung maliit yung anak ko, nung batang-bata pa siya, siguro mga 8 years old, alam ko mahal ko siya, iniisip ko na alam rin niyang mahal ko siya. So tuwing nagkakamali siya, kinokorek ko. Parati kong kinokorek. Ang love language niya was affirmation. So, hindi siya nakakarinig sa akin ng I love you or anak, ang galing mo.
Ang naririnig lang niya, "Oh anak, kung gawin mo to, mas maganda, mas mabuti." So very negative. So ang dating sa kanya is, at that time, buti na lang na-correct ko, na hindi ko siya mahal or mamahalin ko lang siya kung sobra siyang magaling. Okay. Eto, isa pa, quality time. Mga parents, no? Yung mga anak nyo na kasama nyo pa, na wala dito sa seminaryo, eto po yung highest pointer in terms of love languages, quality time. Napaka-importante nito. Kaya, kung minsan, yung mga bata na yung magulang nila is laging nagtatrabaho, kailangan nilang kumain, no? Or yung mga ibang magulang na kailangan magtrabaho abroad. Anong nangyayari? Pag hindi naiintindihan ng anak, yan na naman. Miss Georgie, hindi ata ako mahal ng magulang ko. Bakit naman? Tuwing may activity kami sa school, wala sila. Nasaan sila? Nagtatrabaho. Or magagraduate ako. Yung tatay ko, hindi siya pupunta. Pero nagpadala siya ng pera para maggandang party. Bakit? Nasaan yung tatay mo? Nasa abroad. Pero, ang love language ng batang ito is quality time. Hindi niya naiintindihan na yung magulang niya, kaya wala doon, nagtatrabaho para maganda yung buhay niya. Pero ang nakikita lang niya is, wala siya dito. Kasi ang nakakaramdam siya ng pagmamahal pag nandoon, quality time. Quality time. Napaka-importante po yon sa mga karamihan. Ano pa? Nakakaramdam ng pagmamahal. Pagbibigay ng regalo. Okay? Mga magulang. Okay. Kung nawawala tayo buong araw or ilang araw, pag uwi natin, anong hanap sa atin ng mga anak natin? Pasalubong. Oo, pasalubong. Kahit na yung pasalubong, isa o dalawang maliit na candy, basta merong maiaabot. Diba? Bakit? Kasi pag binigyan natin ng pasalubong o regalo, kahit hindi mahal, ang ibig sabihin nun na kahit wala ako dito, naaalala kita. So, gifts is very important. It does not have to be expensive, no? It can be a token. Pwedeng ito yung something na ginawa mo, no? Para sasabihin mo na lagi kitang naaalala. Lagi kitang naaalala. Noon po, nung dalawa po yung anak ko, malalaki na sila. Yung panganay ko is 42. Meron na akong apo na 8 years old. Tapos yung bunso ko just got married. Pero nung maliliit sila, nagtatrabaho po ako. At saka wala pa yung mga tindahan na bukas na 24 hours. So, late na ako nakakauwi kasi madalas meron kaming mga dinner meetings sa mga hotels. So, pag uwi ko, late na. Tulog na sila. At saka alam kong hahanapan ako ng pasalubong. So, since wala akong mabibilihan, at saka kahiya-hiya naman pag magpabalot ako, no? Meron dun sa mga hotel yung mga toothpick nila na yung sa dulo ng toothpick may mint na color green, tapos nakabalot na isa't isa. Nako, kinukuha ko lahat ng toothpick sa lamesa namin. Kaya pag uwi ko, ayun ang pasalubong ko sa kanila. No, yung toothpick na may mint. Ang daling paligayahan ng bata eh. Kaya pagbigay ko sa kanila, sasabihin nila, wow, toothpick na may mint, tuwan-tuwa. Diba? Pero syempre, paglaki nila, ang sabi nila sa akin, Mami, saksakan ng kuripot mo pala noon.
napintasan. Pero, happy sila. Bakit? Naalala kasi sila eh. At saka, nung maliit sila, nag-aaral sila sa nursery, ganon rin yung pagmamahal. Meron silang inaabot. Madalas, mga parents, minsan, drawing. Anong ginagawa natin pag nag-abot ng drawing? Ang daming drawing. Napapagalitan pa. Ay nako, nagsayang ka na naman ng papel. Alam mo ba kung magkano yan? Yan. Or else, mamumulot ng bulaklak. Since maliit pa sila, maliit pa yung anak ko, lahat ng bulaklak na napupulot niya, yung kalachuchi, yung nahuhulog. Kaya yung bulaklak na binibigay niya sa akin, maputik-putik pa. Diba? So, imbes na sabihin, ayan, nagkalat na naman, ang dumi-dumi. Magpasalamat kasi importante yun sa kanila. Nagbigay sila ng regalo sa atin. Now, ang mga bata, lalo na siguro mga 8 years old and below, etong 5 love languages, natural sa kanila yon. Ginagawa nila yon. Kaya ang dali-daling magmahal ng bata, no? Ang daling magmahal. Pero as we grow older, habang tumatanda tayo, no, medyo nagiging hindi na lahat, pero isa o dalawa ang ginagamit natin na kadalasan. Okay? So, ayan ang gifts, no? Kaya mga magulang, meron akong isang magulang na love language ng anak niya gift. Pero, practical si mami at si daddy. Birthday nung anak, hindi nila binigyan ng gift. Bakit? Kasi Miss Georgie, kabibili ko lang ng sneakers sa kanya, ang mahal-mahal pa naman, 2 weeks ago. Oo, pero ngayon yung birthday niya, 2 weeks ago, kabibili ko lang, wala na akong pera, ano? Practical, di ba? Pero naghahanap siya ng gift. So yung gift niya, kahit isang maliit na cake na may candle, kahit nga cupcake. Basta, pag importante sa kanya yung gift, kailangan may nabibigay, may naaabot. No? Kahit hindi mahal. Okay. Acts of service. Mga magulang, minsan, sasabihin nila, ay nako, tama na yung mga I love you na yan. Klaro naman na mahal ko sila eh. Kuba na nga ako sa kasisilbi sa kanila. Di ba ako nga yung nagluluto, ako yung naglalaba, ako yung naglilinis, ako na lahat. Tapos sa yung isang magulang naman, kadalasan yung tatay, di ba panay nga yung overtime ko. Acts of service. Natural po to sa mga magulang na nagtatrabaho at naninilbi tayong mga magulang para maganda ang kabuhayan nila. Pero hanggat hindi tumanda yung mga anak natin or maging magulang rin sila, minsan hindi nila yon nararamdaman. Iba yung hinahanap nila. Minsan affirmation, okay, minsan regalo, kaya lang practical tayo. So, ang mabuti is alamin lahat ng love languages para kung magpapahiwatig tayo ng pagmamahal, no, pwede natin gamitin yan. Mga Pilipino tayo, hirap na hirap tayong magsabi ng I love you. No? Ayan, yung mga kabataan, magaling mag-I love you yan sa mga crush nila. Pero magulang sa magulang at magulang sa anak, minsan mahirap mag-I love you. No? Yung words of affirmation. Meron akong kwento sa inyo. Yung nanay ko, nagkaroon siya ng breast cancer. Pero, gumaling siya. No? And for like 10 years, wala na. So talagang totally cleared na siya. Pero habang tumatanda siya, naging medyo very emotional na siya, naging sentimental siya. Doon siya natuto ng I love you. Doon siya natuto ng I love you. Yung nanay ko, waray yun eh. Meron bang waray dito? Meron ba? Wala? Sa tiga-Samar? Okay. Matapang.
Nako, nakakarinig kami ng punyetang yawa, demonyo, ganyan. Sus, nako, grabe, di ba? Ayun ang naririnig namin sa kanya. Sige, magpakamatay ka na. Ang likot-likot mo, pakamatay, ganyan. So, nung tumanda siya, naging sentimental siya. Isang beses, kausap siya ng kapatid ko, yung kapatid kong pare. So, ganon. Tapos, sabi niya, nung magbababay na sila, sabi nung nanay ko, okay, Fidel, usap tayo ulit next week. Bye-bye, I love you. Nagulat yung kapatid ko. No? 7 kaming magkakapatid. Panganay ako, tapos 6 na lalaki yan. 6 na lalaki. Kaya yung mga parents ko, 6 ang lalaki, hindi sila malambing, lalaki eh. Dapat very tough. Nagulat yung kapatid ko, tawag siya. Tinawagan niya ako. Sabi niya, Georgie, nakausap ko si Mami. Sabi ko, ano? Nakausap mo rin ba siya? Ako naman, bakit? Nag-I love you siya. Ako naman, talaga? Nag-I love you rin nga siya sa akin. Ha? Sige, tawagan natin si Vic, yung isa pa. Vic, tinawagan ka ba ni Mami? Oo. Nag-I love you ba siya sa'yo? Sabi ng isang kapatid ko, bakit? Nag-I love you rin ba siya sa inyo? Oo. Yung ibang magkakapatid, tinawagan ng nanay ko, may I love you. Nag-meeting kami. Bumalik kaya yung cancer ni Mami? Bakit siya nag-I love you? Wala lang. Tumatanda siya. Nagiging sentimental siya. So, eto, yung story naman ng kapatid ko na pare. So, sabi niya, dapat maka-I love you rin ako sa nanay ko. Diba? Kaya lang pag hindi ka sanay, ang hirap. So, tinawagan niya yung mami ko. Sabi niya, Ma, kwento-kwento. Tapos hindi niya masabi. Nag-goodbye na sila, hindi niya masabi. After a while, tinawagan na naman niya. Tapos, hindi na naman niya masabi. Sabi nung nanay ko, Fidel, may kalokohan ka bang ginawa? Bakit tawag ka ng tawag? Wala, Mami. Wala. Tapos sabi niya, I love you. Tapos binaba niya kaagad. Ang hirap nun. Diba? Tapos one time, nasanay na mag-I love you. Okay. So, one time, nagle-lecture siya. Ang daming tao nagle-lecture. Tumawag. Pag tumatawag yung mami ko, sinasagot namin kahit na anong ginagawa namin. Kasi may edad na siya. Baka may nangyari, baka emergency. So, nagle-lecture siya. Tumawag siya. Sagot siya, Ma, nagle-lecture ako. Importante ba? Mami ko, hindi, tatanong ko lang, ano nga bang mas masarap sa spaghetti, yung sauce o yung paste? Sabi niya, Ma, mamaya na lang ha. Tapos binaba niya. Tapos, sabi niya, naku, nakalimutan ko mag-I love you. Sabi niya, tatawag ulit yon. So, true enough, after a while, nag-ring yung phone. Hindi na niya tiningnan kung sino. Sinagot niya, sabi niya, I love you too. Gumanon siya. Tapos tahimik yung telepono. Mamaya-maya, Father Fidel, si Cardinal Vidal ito. Cardinal pala ito. Ay, Cardinal, bakit po? Ginawa mo na ba to? Opo, Cardinal, ginawa ko na. O sige, padala mo na lang sa akin pag tapos ka na. Opo, Cardinal. At tas tahimik. At Father Fidel, I love you too. sabi ng kapatid ko sa lahat, ako lang ang nakatanggap ng I love you kay Cardinal Vidal. Okay, so kahit na iilang tayo sabihin, yung nakakatanggap nito, maganda yung pakiramdam nila. Okay? So nalilihis. Acts of service, Kaya kung minsan, mga nanay, minsan, kung yun rin ang love language ng mga anak natin, minsan sasabihin nila na, Ma,
iluto mo naman ako ng ano. Sabihin niyang ano, meron naman tayong tigaluto, bakit gusto mo ako pa? Kasi nakakaramdam sila ng acts of service. Nakakaramdam sila na yun ang pagsasabi na I love you sa kanila. Ang huli is physical touch. Pag sinasabi natin physical touch, hindi ibig sabihin nito na may kasamang sex. Ang physical touch is simply halik, akbay, holding hands, tapik, high five. Ayun po yung physical touch. Yung mga bata, like sinabi ko sa inyo, yung mga batang-bata, lahat ng 5 love languages, natural sa kanila. Kaya ano ba yung mga bata, di ba? Minsan, parating nakadikit. Ang init-init na nakadikit, nakakulampit. Bakit? Ang lakas nila sa physical touch. Okay? Kaya, kung minsan importante na pagdaan, high five. O kaya tapik sa balikat. Or yung love language ng tatay ko, na naiinis yung mga kapatid kong lalaki. Kasi nung panahon na yon, no, yung buhok nila, ewan ko kung ano-ano yung nilalagay nila para maging maganda tingnan, no. Ang tatay ko, iintayin kung kailan sila nakasuklay na at nakaayos, tapos dadaan siya, tsaka sasabihin nila, "Oh anak, kumusta ka?" Tapos guguluhin yung buhok. Yun yung pagmamahal niya. Physical touch, physical touch. Okay, now, parents. So, alam nyo na yung 5 love languages. Affirmation, quality time, gifts, service, at physical touch. Ngayon, kung ginagamit natin ito para masaktan yung anak natin, dobleng sakit. Kaya kung love language ng tao is affirmation, at tinawag mo siyang gago at tanga, doble yung sakit nun. Kung ang love language niya is quality time, at wala kasi mga importanteng okasyon, dobleng sakit nun. Kung love language niya is gift, at wala kang naiabot, kahit napakasimple, kahit card, no, dobleng sakit nun. No? Kung ang love language niya is service at sabihin mo na lang, sige, maghanda ka ng sariling baon mo, masakit yon. Kung ang love language niya is physical touch at pinalo mo o lalo na nasampal mo, dobleng sakit nun. Kaya, hindi man natin alam kung minsan nakakasakit tayo in the name of love. So, bago tayo mag-end, nakikita niyo yung mga papel sa harap niyo, no? Bibigyan ko kayo ng love languages test para alam niyo kung ano yung love language ninyo at alam ng anak niyo at yung mga anak niyo kukuha rin ng test at mag-exchange papers kayo para alam niyo rin kung ano yung love language ng anak niyo. Wala po tong tama or mali, huwag pong mangongopya sa katabi. Huwag manunumbat. Bakit yan ang answer mo? Okay? So, eto po, bibilisan ko lang kasi huwag masyadong mag-isip. Yung unang sagot, yun po ang ilalagay. So, eto po yung mga number. Bawat number, meron akong babasahin na 2 statement. Lahat ng statement magaganda, pero mamili lang ng isa. At isusulat nyo yung letter sa blank. Okay? Example, mabagal to kasi first, pero yung susunod, mabilis na. Letter number 1, letter A, I like to receive notes of affirmation from you. Masaya ako kapag nakakatanggap ng pagpapahayag ng suporta galing sa iyo. Or, letter E, I like it when you hug me. Masaya ako kung niyayakap mo ako. Mamili lang ng isa, A or E, at saka ilagay sa blank. Isa lang. Huwag sasabihin, Miss Georgie, parehong maganda. Yes, maganda lahat.
pero mamili lang ng isa. Okay? So, mabilis na po tayo, no? Sana makasunod po kayo. Number 2, letter B. I like to spend time with you. Gusto ko lagi tayong magkasama. Or letter D, I feel loved when you give practical help to me. Nakakaramdam ako ng pagmamahal kung tinutulungan mo ako sa mga gawain ko. Letter B or letter D. Number 3, letter C, I like it when you give me gifts. Masaya ako kapag binibigyan mo ako ng regalo. Or letter B, I like taking long walks with you. Masaya ako kapag namamasyal tayo. Number 4, letter D, I feel loved when you do things to help me. Nakakaramdam ako ng pagmamahal kung gumagawa ka ng mga bagay na nakakatulong sa akin. Or letter E, I feel loved when you touch me. Ramdam kong minamahal mo ako kapag ako ay inaakbayan or niyayapos. Number 5, I feel loved when I am embraced. Babasahin ko na lang po yung English para mabilis. Baka kanya-kanyang basa na lang po nung translation. Or letter C, I feel loved when I receive a gift. Letter E or letter C. Number 6, letter B, I like to go places with you. Letter E, I like to hold hands with you. Letter B or letter E. Number 7, C, visible symbols of love or gifts are very important to me. Letter A, I feel loved when you affirm me. Letter C or letter A. Number 8, letter E, I like to sit close to you. Letter A, I like for you to tell me I am attractive or handsome. Letter E or letter A. Number 9, I like to spend time with you. Letter B. Letter C, I like to receive little gifts from you. Letter B or letter C. Number 10, letter A, words of acceptance are important to me. Letter D, I know you love me when you help me. Letter A or letter D. Number 11, I like to be together when we do things. That's letter B. Letter A, I like the kind words you say to me. Letter B or letter A. Number 12, letter D, what you do affects me more than what you say. Letter E, I feel whole when we hug. Letter D or letter E. Number 13, A, I value your praise and try to avoid your criticism. Letter C, several inexpensive gifts from you mean more to me than one large gift. Letter A or letter C. Number 14, letter B. I feel close when we are talking or doing something. Letter E, I feel closer to you when you touch me often. Letter B or letter E. Number 15, I like for you to compliment my achievements. Letter D, I know you love me when you do things for me that you don't enjoy. Letter A or letter D. Number 16, letter E, I like for you to touch me when you walk by. Letter B, I like it when you listen to me sympathetically. Letter E or letter B. Number 17, letter D. I feel loved when you help me with my jobs around the house. Letter C,
I really enjoy receiving gifts from you. Number 18, letter A, I like you to compliment my appearance. Letter B, I feel loved when you take time to understand my feelings. Letter A or letter B. Number 19, letter E, I feel secure when you are touching me. Letter D, your acts of service make me feel loved. Letter E or letter D. Number 20, letter D, I appreciate the many things you do for me. Letter C, I like receiving gifts that you make. Letter D or letter C. Number 21, letter B, I really enjoy the feeling I get when you give me your undivided attention. Letter D, I really enjoy the feeling I get when you do some act of service for me. Letter B or letter D. Number 22, I feel loved when you celebrate my birthday with a gift. That was letter C. Letter A, I feel loved when you celebrate my birthday with meaningful words. Letter C or letter A. Number 23, letter C, I know you are thinking of me when you give me a gift. Letter D, I feel love when you help me with chores. Letter C or letter D. Number 24, I appreciate it when you listen patiently and do not interrupt me. That was letter B. Letter C, I appreciate it when you remember special days with a gift. Letter B or letter C. Number 25, letter D, I like to know you are concerned enough to help with my daily tasks. Letter B, I enjoy extended trips with you. Letter D or letter B. Number 26, letter E, an unexpected kiss on the cheek excites me. Letter C, giving me a gift for no special occasion excites me. Letter E or letter C. Number 27, I like to be told that you appreciate me. That was letter A. Letter B, I like for you to look at me when we are talking. Letter A and letter B. Number 28, letter C. Your gifts are always special to me. Letter E, I feel good when you are touching me. Letter C or letter E. Number 29, letter D. I feel loved when you enthusiastically do some task I have requested. Letter A, I feel loved when you tell me how much you appreciate me. Letter D or letter A. And last, letter E, I need to be touched every day. Letter A, I need your affirmations daily. Letter E or letter A. Okay? So, ang gagawin nyo ngayon, no, may A, B, C, D, E sa ilalim. Bilangin kung ilan yung A, bilangin kung ilan yung B, at bilangin C, D, E. Pakibilang lang po.
Pagkabilang nyo, paki-circle lang yung highest score. Kung A, B, C, D, or E. Tapos, pakilagyan sa tabi ng check yung lowest score ninyo. Okay? Okay. Paki-raise ng hands po. Sino yung may highest score sa letter A? Seminarians, also please raise your hand. Highest score sa letter A? Alright. Yung pinakamataas na score sa letter A, ibig sabihin, ang love language nyo, nakakaramdam kayo ng pagmamahal kung sa words of affirmation. Kung nakakatanggap kayo ng praises or pagpupuri. Sino, raise your hands, ang pinakamataas sa letter B? Letter B, raise your hands. O, parating popular po ito. Ang love language ninyo is quality time. Dapat importante na magkasama. Okay. Sino ang mataas sa letter C? Letter C. Yan. Okay. Ang love language ng letter C is receiving gifts. Gusto nila nakakatanggap ng regalo. Sino ang mataas sa letter D? Letter D. Okay. Love language mo is acts of service. Lastly, sino mataas sa letter E? Letter E. Sinong mataas sa letter E? Okay? Ang love language nito is physical touch. Okay. So, tapos, kaya ako pina-check yung lowest score ninyo, it's that ito yung hindi importante sa inyo. Kaya because it is not important to you, baka yung may nagsasabi na ng I love you sa inyo, pero hindi nyo pa nagigets kasi hindi ito importante sa iyo. So be aware, kung minsan gifts, ay hindi naman yan importante sa akin. Pero pag may magbigay ng regalo sa iyo, imbes na sabihin, ay nagsasayang ka ng pera, isipin nyo na lang na nag-I love you yan. Pag pinagluto ka, tapos napakaalat, isipin nyo na lang na service yan. Pag hinahag ka at sasabihin mo, bakit ba dikit ka ng dikit ang init-init? Isipin nyo na nag-I love you yan. Okay? So, parents, seminarians, at the back of your answer sheet, please write down, based on your love language or whatever it is that you want to write down, I feel loved when you. So parents, pakisulat, nakakaramdam ako ng pagmamahal sa iyo tuwing blank. And then, exchange papers para alam nyo kung ano yung love language ng isa't isa. So, nakakaramdam ako ng pagmamahal tuwing. And then, huwag kalimutan sabihin, lalo na mga seminarista, maglagay please, maraming salamat po sa inyong pagmamahal at sa inyong pagsusuporta. Okay?
And ito yung ibibigay nyo sa magulang nyo. Okay? All right. Any questions? Any questions? Any comments? Questions? Okay? So, meron pa po tayong mga 5 minutes bago kayo sa next activity. So, ngayon pa lang po, magpapaalam po ako sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig ninyo. Thank you very much. So we thank Ma'am Joji for that very wonderful talk, no? And I hope the parents and the seminarians also appreciate this kind of talk. At ngayon, nagkaalaman na kung ano yung mga love languages ng parents and the seminarians, no? So I hope, no, na each parent now understands the love language of each seminarian, no? And the seminarian also knows now what's the love language of their parents. Okay, I really appreciate, ma'am, your activity. Thank you po. So at this juncture, may I present to you the Certificate of Appreciation. This Certificate of Appreciation is presented to Ms. Joji Oracelis for sharing her valuable knowledge as a guest speaker during the celebration of Family Day 2024 with the theme, Family's Role in Developing the Person and Nurturing One's Vocation, held on September 21, 2024 at the Lorenzo Mission Institute, San Carlos Pastoral Formation Complex, EDSA Guadalupe Viejo, Makati City. Signed, Reverend Father Mark Anthony B. Balderrama, LRMS, Coordinator for Human Formation and Vocation Director. Signed, Reverend Father Mark Lemel, MT by LRMS, Dean of Seminarians. Signed, Reverend Monsignor Noli A.K., LRMS, Father Rector. May we call on Father Mark to present the Certificate of Appreciation. Once again, please give Ma'am Joji a big round of applause. So thank you very much, no, po, ma'am and Father Mark. So at this juncture po, we have snacks here